Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinoy News TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Bigay po ng 2 aircraft at isa yan, ang paggagamitan nito ay para mag-surveillance at umikot sa buong West Philippine Sea para i-monitor ang galaw ng kalaban tulad ng China. Ang China ho talagang siya ang kalaban natin dyan. Okay? So bagong-bagong aircraft ibinigay ng Amerika sa Pilipinas. Kaya ang tanongan natin, Senador, paano na yan? Senador Robin Padilla, ayaw mo ng presensya ng Amerika sa West Philippine Sea. Ito, nagpadala pa at tinanggap ng Department of National Defense. Yun pong aircraft. Ayan. So, Senator Padilla, good morning, sir. Good morning, Senador. Yung iba nga, ayaw ka nang tawagin senador. Grabe naman, ano? Hindi ka na rin dapat tinatawag na senador kasi ikaw ay pro-China. Wow. Hirap ka na nananawagan, eh. Kahapon mga kaibigan yung isang review ay okay, hindi kanina pala. Habang nagbabasa ako ng comment mga kaibigan, ng sabi-sabi sa comment nanalo lang daw talaga si Robin dahil sa pagiging artista. Yun ang sabi-sabi. Hindi lang huwag ka na raw tawagin senador, eh. Marami pa sinabing masasakit laban sa iyo. So anong masasabi mo? Papaano na yan, senador? 2 aircraft at kaya naman sa ibang Pilipino na sa halip ng pasalamat sa tulong ng Amerika, kino-question pa ang presensya ng Amerika. Wow naman. Anong pinanghuhugutan niyo? Sana si Senator Robin Padilla hindi makahawa dahil ayaw kumahawa sa ganyang klaseng prinsipyo. Sana hindi makahawa sa mga Pilipino. Although minahawa na. Kasi mayroon pang ilan-ilan dyan. Ang mga Pilipino, mayroon pang ang relihiyon na anti-America, pro-China. Nasa ng puso nyo. At yan ba yung sinasabi nyo? Yan ba yung sinasabi mo? Yan ba yung pinaparinggan? Kasi mayroong statement na lumabas na hindi nila matanggap na ako ang #1 senador. Yung isa naman dyan, hindi naman naging #1. Yung isa nga dyan, mayaman, hindi nanalo. Ito ba yung pinaparinggan mo? May tapang, may prinsipyo, abogado. Sayang, ito yung dapat maging senador. Secretary Gibo Teodoro. Ako, binoto ko yan, eh. Dahil naniniwala ako. Dapat mga kaibigan na maging senado talaga to. Isa rin sa nakikitaan ko ng husay mga kaibigan at tapang. Matalino mga kaibigan, matalino rin. Kahit nung eleksyon ng 2010. Kaya nga sa susunod sanang halalan mga kaibigan, tulungan natin na maging senador. Sabi ko naman sa inyo, inyong lingkod, may prinsipyo tayo, hindi lang itong Mike Abby opinions. Kaya ako sa eleksyon madalas talo kasi binoboto ko matitino. Hindi ako bumuboto sa mga artista. Hindi ako bumuboto sa magaganda, magaling magsalita, magaling sumayaw, magaling mambola. Ayaw ko nun. Gusto ko tahimik, simple lang, pero may laman. May quality. Yan, si Teodoro. Binoto ko yan ng 2010. Kahit kaibigan ko pa noon, yung mga kaalyado ni Pinoy, hindi ko binoto. Ito. Kasi alam mo nyo kung bakit hindi nanalo si Teodoro, pasintabi na, sa GMA? Kasi ang sama-sama ng image ni GMA noon. Di ba? Ang sama-sama ng image ni dating Pangulo, noon ay President Gloria Macapagal Arroyo sa isyu ng korupsyon. Kaya nga yung Ninoy Aquino, napilitan tumakbo, naniwala ang tao, nanalo siya. Ito, nagamit. Sayang ito si Teodoro. Yung hindi magandang imahe ni Gloria Macapagal Arroyo sa mga Pilipino noong siya ay presidente pa, nung eleksyon, ito yung ginawang official candidate niya, panlaban kay Ninoy Aquino. Kaya natalo si Gibo. Yung talino, galing at lahat nasa kanya. Pero, naging biktima siya ng hindi magandang imahe. Ngayon, tumakbo senador, so medyo walang sa ang mga botante, ayaw ng mga magagaling, eh. Gusto niyo yung mga artista, eh. Kaya nakita niyo, daming artista dyan sa Senado. So, ano nangyari? Di ba? Okay, ito, magaling, pero hindi ho nananalo. At yan, pinaninindigan.
Kung tutuusin, hindi naman niya kailangan ng pera galing sa gobyerno o sweldo, napakayaman yan. Kuwangko, Teodoro yan eh. Di ba? Napakaganda ng posisyon niya sa mga private sector, pero Kuwang ko pala siya. Medyo parang nagduda ako mga kaibigan na. Pag sinabi kasing kuwang ko, yung mga lahi ni Kwan yan eh. Ni Cory. hinuhugot doon sa private sector na pupunta sa gobyerno gusto makatulong. Kasi yun ang kailangan natin. Kaya tamang-tama yung hugot Pangulong Marcos na ilagay sa Department of National Defense. Kasi nakita ng ating Pangulo siguro yung background ni Teodoro at saka yung ito ay maging Defense Secretary. Kasi Defense Secretary yan ni Gloria eh. No naman, hindi pa masyadong mainit ng West Philippine Sea. Dito, napakainit ng West Philippine Sea tapos inilagay ng ating Pangulo isang top-notcher lawyer at may prinsipyo. Ayan, ang ganda sinasabi. Diba? Yan ang sayang, dapat senador. Pero nakabuti rin, kahit hindi siya naging senador, ginawa naman ng Defense Secretary, yan ang ganda. Kaya stable si Pangulong Marcos kasi magaling yung kanyang Defense Secretary. Sila may control sa IAP, alam niya kung paano laruin, paano harapin ang China. O hindi man sa physical, pero sa law, local, national at international law, kaya ni Gibo Teodoro yan. Ayan po. So ngayon, paano na? Yung mga ayaw sa Amerika, ayan na. Yan ang bunga ng tuloy-tuloy, bunga ito nung Mutual Defense Treaty, malalim na relasyon ng Amerika at ng China. Bakit ng Amerika at ng Pilipinas? Bakit ayaw nyo sa Amerika, yung Amerika ay nagbibigay na tulong sa atin? Hindi naman tayo inaagawan ng Amerika. Di ba? On record, meron na bang lugar o isang barangay man lang na inaagaw ng Amerika? Wala. Pero ang China, ang inaagaw sa atin, West Philippine Sea, napakalaki po niyan. $1 billion business ang meron dyan, inaagaw sa atin. Sinira na nga yung coral. Wala na nga ang coral yung ating West Philippine Sea. Hinakot na nila. Ninakawan na tayo, inaagawan pa. Tapos pro-China kayo. Anong klaseng Pilipino kayo? Anong klaseng Pilipino ka? Anong klaseng Pilipino kayo? Sana hindi kayo makahawa ng inyong bulok o inyong maling prinsipyo. I'm sorry. Maling-mali ang inyong prinsipyo kung kayo ay pro-China. Wala kayong puso. Huwag kayong magsabing kayo maka-Pilipino, makatao. Kalokohan yan, niloloko nyo kami. Niloloko nyo yung sarili nyo, hindi na kami naniniwala. Marami ng Pilipinong nagising. At ang channel na ito, magpapatuloy ng paggising sa mga Pilipinong maaari hindi pa alam ang nangyayari. Kailangan nating tulungan ang ating sarili. Hindi lang ang gobyerno, hindi lang ang military or Department of National Defense. Yung ating sarili kung paano tayo matuto mga Pilipino. Pag atin na ang pinag-uusapan, manindigan tayo. Hindi tayo makikipag-away. Hindi natin negosyo ang makipag-away. Yung manindigan lang na atin ito, okay na yun. Magsalita ka, mangampanya ka, na ilaban yung atin, panalo na tayo. Kita mo naman yan, tuloy-tuloy. Hindi lang po aircraft ang ibinibigay ng US at pinapautang sa atin. May barko, may mga baril, lahat po binibigay, training. Di ba yung military exercise? Ang daming nalalaman. Kausapin nyo ang mga sundalo natin o kamag-anak ng mga sundalo natin na nasasama sa balikatan exercise. Tingnan ninyo, tuwan-tuwa sila. Ang dami nilang nalalaman. Proud na proud silang mga kasama ang mga US Armed Forces at makagamit ng mga modernong armas. Sintabi na talaga kung napapailing yung mga sundalo natin pag nakikita yung mga modernong armas. Dahil wala tayo nung sila meron. Pero dahan-dahan tayong tinutulungan ng Amerika sa kailang pangakong modernization, tutulungan tayo. Yung ating pangailangan at modernization, suportado ng Amerika. Tapos kukwestiyonin mo ang presensya ng Amerika sa Pilipinas, especially sa West Philippine Sea. Anong klaseng tao ka? Anong klaseng senador ka? Senador ka ba talaga? Grabe, no? Ang daming na-disappoint kay Senator Robin, mga kaibigan. Pero tayo, mga kaibigan, hanggat maaari, nasa gitna lang tayo. Alamin lang natin kung ano nangyayari sa kanila. At kung ano man nagiging plano nila. O ano nagiging decision nila. Kung ano man yung napag-uusapan nila sa loob ng Senado. Tapos ngayon sasabihin mo, hindi lang yung matanggap, number 1 ako. Ay, kung mababasa mo mga comments, siguro baka hindi ka nagbabasa. Pero kung pag narinig ni Robin to, mga kaibigan, masakit eh. Marami na nagsisi. Marami nang bumoto sa iyong nagsisi. Nagugulat niya ako, pati mga vlogger pala, binoto ka eh. Ako, hindi kita iboboto talaga kahit kailan.
Lalo na ngayon, lumutang yung hanggang saan ang kakayanan mo. Paano kita iboboto? Kahit barangay chairman, hindi kita iboboto. Although, hindi ka taga rito sa barangay namin. Alay, walang laman eh. Walang prinsipyo eh. Di ba? Trabaho lang ito, walang personalan. Kasi buhay, property ng Pilipinas at Pilipino ang nakataya. Mahal nyo ang ating bansa. May malasakit kayo sa ating bansa. Kahit kayo ay mga OFW, kahit kayo malayo rito, kahit nasa abroad kayo, samahan nyo ang channel na ito. Ikalat nyo itong aking mga ginagawa rito. Dahil ito po ay para sa atin. Walang kinalaman ng kahit sino dito. Yung ang may kinalaman dito ay yung mga taong nagmamahal, nagmamalasakit, naninindigan dahil atin ang West Philippine Sea, exclusive economic zone ang bansa. United At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.